Sa panayam ng media, tila sumang-ayon si Dwight Ramos sa naging pahayag ni Coach Team tungkol sa World Cup qualifiers. Banggit niya, mabigat ang kanilang grupo na kinabibilangan ng New Zealand, Australia at Guam. Bukod dyan, inamin din ni Dwight na magiging mahirap ang kanilang kampanya sa paparating na FIBA Asia Cup ngayong Agosto na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa huli, ipinangalandakan ng FIBA na hindi na umano regional matchup ang magiging laban ng Gilas sa Chinese Taipei. Ayon sa kanila, isa na umano itong rivalry or tunggalian ng dalawang bansa sa larangan ng basketball. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Sa interview ng media kay Dwight Ramos, natanong nila kung ano ang pakiramdam nito sa paparating na World Cup qualifiers. At sa pahayag ni Dwight, inamin din ito na mabigat ang kanilang grupo na kinabibilangan ng New Zealand, Australia at Guam. Giit niya, bagamat ang goal ay makapasok sa World Cup, hindi umano ito nangangahulugan na dapat manalo ang Gilas sa bawat kalabang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dwight sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Sa World Cup qualifiers, mabigat ang grupo namin pero qualifiers lang naman to eh. Kaya ang goal talaga, makapag-qualify lang. Hindi naman kailangang manalo sa bawat laro. Gusto naming manalo syempre pero sa huli, ang mahalaga makapasok kami. Mabigat yung grupo, hindi pwedeng baliwalain lang talaga, di ba? Pero base kay Dwight Ramos at siguro sa pamunuan ng Gilas Pilipinas na rin, di ba? Hanap sila ng paraan para manalo. Kung hindi man sila makalusot talaga sa grupo nila, may iba pa namang paraan para mag-qualify. So, ibig sabihin, hindi natatapos ang kampanya nila patungo sa World Cup sa magiging laban nila sa Australia, sa New Zealand at sa Guam. Kung maalala natin, ganyan din ang tinura ni Coach Tim Coe noong mga nagdaang araw, hindi ba? Sabi niya, may iba pang grupo na makakaharap sila sa qualifiers. Kaya hindi pa tapos ang labada, darling. Pero alam naman natin na kahit alam nilang mahirap, gagawin nila ang lahat para makalusot sa Australia at New Zealand. Kung tutuusin, wala naman talagang imposible, di ba? Lahat posible yan, lalo na kung matindi yung determination mo na makuha ang gusto mong makuha. Kalaunan, makukuha mo yan kung pagsisikapan mo lang talaga siya. Alam din natin na yung ating mga kababayan, may kanya-kanya silang opinion. Kapos sa practice or sa training, di ba? Kulang sa player, bakit hindi magpalit? Pero wala kasi tayo sa position para magbigay ng anumang suhestyon para sa grupo. Alam nila yung ginagawa nila dyan at gagawin nila. Kaya magtiwala na lang siguro tayo sa anumang gagawin nila dito. Walang kaduda-dudang isa si Dwight Ramos sa inaasahan ni Coach Tim sa hanay ng Gilas Pilipinas. At sa kanyang huling pasabog sa panayam na isinagawa ng media, inihayag nito na magiging mahirap ang kanilang kampanya sa Asia Cup. Isa sa mga rason, wala si Kai Sotto pero ayon sa kanya, gagawin nila ang lahat sa nasabing torneo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dwight sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Mahirap ang Asia Cup, sigurado yan. Wala si Kai Sotto pero hahanapan namin ng paraan at titingnan kung sino pwedeng maglaro. Bilang mga manlalaro, tungkulin namin na lumaban at ibigay ang lahat. Yun lang ang gagawin ko. Mag-e-ensayo ako, maghahanda at ibibigay ko ang lahat para sa Asia Cup. Ngayon papasok na ang Hunyo. Kaya may 2 buwan pa ako bago ang Asia Cup. Kailangan ko ng planuhin ang training ko dyan. Tingnan natin kung ano ang kailangan gawin sa panahong yon. So si Dwight Ramos, isa sa mga veterano ng bakbakan sa hanay ng Gilas Pilipinas, di ba? Isa siya sa malimit kasama sa hanay kapag may laban ng pambansang koponan. Hindi ata siya pumapalya, di ba? Anyway, aminado naman siyang mahirap talaga yung dadaanan ng Gilas Pilipinas Lalo na ngayon, umiigting ang bakbakan. Sobrang hirap. Marami kasing pagbabago sa mga dating koponan na tinatalo lang nila dati, di ba? Pero ngayon sila na yung tinatalo. So pahirap ng pahirap ang ginagawa nila sa pambansang koponan. Pero kahit mahirap, gusto ko yung mentality niya. Parang wala sa kanya yung pagsuko Mararamdaman mo sa kanya yung dedication at commitment talaga para sa pambansang koponan. In fairness kay Dwight, nagde-deliver talaga siya kapag kinakailangan Siyempre hindi lahat ng oras ganun. May off night din siya, di ba? Pero ganun talaga yung player Ganun talaga ang larong basketball. Pwedeng maganda ang opensa mo ngayon, pero sa dulo magbabago dahil sa depensang ilalatag ng kalaban. Sa madaling salita, nagbabago lahat. Yung sinabi niya na wala si Kai Sotto, sobrang laking diferensya talaga nun. Wala silang magiging matinding sandalan sa gitna kapag umatake na yung kalaban dito sa Asia Cup.
New Zealand, Chinese Taipei at Iraq po yan. Kaya kailangan talaga nila yung matinding paghahanda para sa torneo para hindi sila maiwan sakaling nagarap na sila sa Jeddah, Saudi Arabia ngayong August 5 to 17. Kung nangako si Dwight na gagawin ng lahat sa Asia Cup, pinasabog naman ng FIBA na hindi pa tapos ang lahat sa Gilas Pilipinas at Chinese Taipei. Ayon sa kanila, hindi na umano ito isang regional matchup, isa na umano itong rivalry or tunggalian. Narito ang pahayag ng FIBA. Tutukan natin si FIBA sa FIBA at basketball. Hindi pa tapos ang kwento. Napunta sa iisang grupo ng FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah ang parehong koponan. Kaya maaga magpapatuloy ang susunod na kabanata ng tunggalian na to. Para sa Chinese Taipei, pagkakataon ito para patunayan na hindi tsamba ang huling panalo nila. Para sa Pilipinas, ito naman ang oras para muling ipakita ang kanilang kontrol at patunayan na nasa kanila pa rin ang upper hand. Isang bagay ang malinaw, hindi na lang ito basta regional matchup, isa na itong tunay na tunggalian at buhay na buhay yan. Grabe rivalry or tunggalian. Parang dito pa lang sa pahayag ni FIBA, makikita mo na ang init ng paparating na bakbakan, di ba? Actually, totoo yung sinabi ni FIBA. Dapat patunayan talaga ng Gilas Pilipinas na sila pa rin ang mas angat sa bakbakan. Sa panig naman ng Taiwanese, patunayan din nila na hindi tsambang panalo nila sa Gilas Pilipinas sa nakaraang huling window ng qualifiers. Ang bigat nito, di ba? Malaki ang pressure sa parehong koponan. May dapat silang tapusin. Or yung unfinished business, sabi nga nila, di ba? Ito yung laban ng nag-adjust at ng patuloy na naniniwala sa kanilang hanay. Yung Taiwanese kasi malaki ang binago nila sa team. Isang taon matapos tambakan ng Gilas sa Field Sports Arena sa Pasig, nag-reshuffle po sila, di ba? Ang resulta, nanalo sila. Yung Gilas, wala silang binago sa lineup. Pero alam naman natin na naniniwala sila or hinahawakan pa rin nila yung chemistry na binubuo nila or nabuo nila sa lahat ng bakbakan. Kung tutusin, gano'n naman talaga yung bakbakan eh. May talo at may panalo. Nananalo ka pero matatalo ka rin. Kaya siguro malalaman natin sa paparating na Asia Cup kung ano pa yung kayang ilabas ng ating pambansang koponan. Kung may natutunan sila sa dalawang sunod na pagkatalo sa mga kamay ng Taiwanese at Tall Blacks. Balikan natin yung Taiwanese, tingin natin gagawin nila ang lahat para patunayan sa kanilang mamamayan na hindi talaga tsamba yung panalo nila. Gagawin nila ulit yung formula na ginamit nila sa huling laban kung saan kinatay nila ang Gilas sa speed, 3-point shot at depensa. Nung time na yun, medyo nakakawala pa si Justin pero hinala natin ngayong Asia Cup, gagawin nila ang ginawa ng New Zealand, nagipitin si Justin para tuluyang sunugin ang Gilas Pilipinas. Dahil dyan, kailangan maganda ang ating pambansang koponan kung gusto nilang mangibabaw laban sa Taiwanese. So guys, maraming salamat.